Sana po sakop sa Iglesia ang lawas ni Cristo ng Church the Body of Christ. Ang unang pagbasa is nabihan karong adlaw ibang logikan sa sulat ni Apostol Pablo. Mabasa kini sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 15 hangtod sa 23 nga nagpuluhan ang ginaiya o ang buhat ni Cristo. Si Cristo mo ang makita kadagway sa dili makita na Diyos. Siya ang kapagulanan anak o napaw sa tanang bunuhan. Kaya pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tanang na tuwa sa langit o kaniya sa yuta. Makita o dili makita. Mga gahong, mga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari o ang tanan na nagmando. Gibuhat sa Diyos ang tanan pinaagi kaniya o alam kaniya. Diha na siya sa pa buhata ang tanang butang, wag diha kaniya ang tanan na hugpong. Siya ang ulo sa Iglesia, gamaw ang iyang lawas. Siya ang sinugdan. Siya ang unang gibanhaw sa Diyos gikan sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kaya mao'y pagbuot sa Diyos nga ang anak makabaton sa bungkus nga ginaiya sa Diyos. Usa pinaagi sa anak ipasigulit sa Diyos ngadto siya kaugalingon ang tanang butang sa langit o sa yuta. Nagigdait kit ang Diyos pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa krus. Kani adto layo kamo sa Diyos o kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga huna-huna o buha. Kapan karon ipasigulit na kamo sa Diyos ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon siyang anak aron makatubang kamo kaniya nga balaan, putli o balay sala. Mahimo kini kung magpanayon kamo nga likod sa pagtuo o dili matarod sa paglaom nga inyong nahugdan sa inyong pagkawat sa Ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugon niining Ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Mga kaigsunan ko sa Iglesia, lawas ni Cristo ng Church the Body of Christ, mga kini ang atong unang pagbasa. Kaya na mo ang kulong sa Ginoo. Pagkita at pagkikain sa salusay. Matuman ang imong pagkutin sa iyong taong mayroon sa langit. At agit kami karong at lawas kalanunamo sa matag adlaw. O pasaylo at kami sa mga salang mayroon na kami nagpapasaylo at pagkasalang kalanon. Ayaw kami tugal sa mga pagunay ng walo at kami sa mga Di mo ang inariyan, agaw po ang hinaya, sa mga katuigan na tanan. Amen. O Diyos, Mapagaling mo kita sa
Panginoon Jesucristo. Kaya gisugo kay buwali sa tibok kalimutan. Patay mo ganaw ang ulo sa Ginoo. Ang Santos Evangelio at pagkakito sa Sulat San Juan, Kapitulo 7, versikulo gikan sa 10 ngadto sa 15. Nanaguluhan, si Jesus sa pista sa mga payag. Apan sa nagadto na sa pista ang iyang magigsuon, siya usab biadto dili pinasundayag kundi ingon nga siya ra. O dito sa pista, ang mga Hudyo nangita kaniya nga nag-ingon, hari ka ba siya? O dito'y daghang mga hulungihong sa mga tao may tulog kaniya. Samtang na nag-ingon siya maayong tao. Ang uban na nag-ingon, dili. Kinunawa, kipay sa laot niya ang mga tao. Dinoon tungod sa kanto, dila sa mga Hudyo, walay bisulti sa dayag may tungod kaniya. O sa mga tuma ng pista, si Jesus pisaka sa templo o nanuto. O ang mga Hudyo ay bulong iini na nag-ingon. Naon sabang may ikatunan ng kining tawhana nga wala nang punta siya pagka-eskwela ang pulong sa Ginoo. Tumalong bandera mo. Dalam samahan sa Espiritu Santo. Amen. Dalay mo ng Diyos, kining kabutagon, mga kaigsunan, Senyor, no? O panginaot ko nagalipayon kakaroon sa paghalat sa Ginoo nining ako ang kaulugan sa pista. Pag-ingon man, magpungo sa ubang mga naong sa atong mga bisita karon. Kanina sa kapil nga nag-assist, oni si Reverend Narciso Amato, ikan sa Tubagog, Pagada City, o nagpisa ni siya ikan sa Pipilog, Bitsalit, Pipilog Bitsalit, o sa Atalang, o sa Gwilit, o kaning duha nasa Kabira. Kanang lapit ito naka-brown, walang nag-uniform, no? Silvered white Orales, striker na siya, no? O wala pa sa ikurahat, pero nagpuyo nasa Napulan, Pagada City. O kini si kanina sa Kabira, o ni si Abilino Kaangay, agapon sa Nazaret. Nazaret, Pagada City. Wala siya na-sign sa Libertad sa Pagdating Norte. O, pinabol. Tawag na siya. O, ikaw na sa ako ang District Bishop sa District 8, Continual Rio Abasulo, o sa member sa trustee, siya mo ay steward o PPI Pandirisin. Ang atong District Bishop, tulong lang. Kung sila inugay lumawag na huwag sa magkapag-angan na. Bulag ka na ko, may kapabangan na matini karon. O si Reverend nasa Atasol. O kaagura na ko din ni Reverend Susimo Pragata sa itong mga related pastor, no? Sa mga pastor, journalist, o sa ito ang pastor po, dahil sa Patlen. O kaninyo tanan mga kaigsuonan. So, ang mo hatag sa akong Ebanghelyo karon ay labog tinalan kaya hindi na pa hindi mumalit sa oras kuma. Pero ato na kanyo o rin niya, bidyaw na kanyo first kumat.
Uguyag yun. Nag-belt na ito kahit pamakang ipupan na rin. Atong mo, pag-ibig ka ron, sinusin mo nilo makasulot. Salamat tayo, Pastor, at tanahon at lihatag na po. Sa ngalan sa atong mahal nga langit nun, ug sa balaod sa Dios nga diin aniya kita nagkahiusa. Una sa tanan, akong pagyugbo at kaniya na mao'y naghatag na nato kalingon kadasig kalainiton labaw sa tanan. Sa atong paghiusa karon nga nakadahan kita sa dakong gyud nga kasayon. Amen. Sa ato ang Supreme Executive Bishop na mao ang nag-lead sa ato ang misa karon kauban sa atong mga lagad sa Ginoo, ato ang District Bishop din sa District 10, Monsignor Elvin Lumawa, sa ato ang Mura Paroko usab sa Aksasol, Pare Lajon, sa ato ang antik na nga di na natigula, pero antik lang, no? Si Reverend Susimo Pragata, isang ilig na sila doha, isang ilig Lajon, at isang ilig Pragata. Ni Diakono, sa ni Diakono ni si Jipril Galbi, gikan sa Dalisay Kapel. Usab sa ato ang gikan sa Pagadian City, Bishop Ilig Narciso Amato, Reverend Dwight, Reverend Kaangay, yan ito mga Kaangay. Then, hindi po mapalupit ang ato mga pastors, ato ang mga church leaders. Niya karon, nagtampong karon si Pastor Randy Quezon. Isa nung kamot, Pastor Randy Quezon. Pastor Randy Quezon, wala nagpadaplin, ayun padaplin pastor, patungag yun. Nabuli ang Vice Pastor, si Joel Aso. Okay, Joel Aso. Wala kita ngayon mong Aso, si Joel na Vice Pastor na sa Dalisay. Ang atong pastor usap sa Tugog, Julio Tonyo Julio. Si Pastor Tonyo Julio, ang atong pastor sa Aksasol, Torrevisa, atong pastor sa Matigdaw, Ruby Paragata, si Ruby Diri, nagtambong. Salamat sa inyong pagtambong, Pastor Jerry Unyong, din sa Kalawit. Dito nag-lance kaniha. Ngayon, di po yun malita nato ang pinaka-watchers yun sa Tibuok District 8, ang atong federated pastor no other than Marcelino Bernales. Mga yung punta, Pastor, o sa tanang mga church officials, mga member, nga niya karoon nagtambong na ining mahal o galaang panagkatigong sa pagpasalamat o pagdayeng sa itong makagagahong na Diyos o sa hatag o pagpasilungog kanya na binasa ito ang adlaw karon na dipili din sa Kalawin, about yun ang adlaw sa pag-celebrate ukit Senyor. So akong ihatag kaninyo kining mabulukod kayong adlaw nga nung sipit Senyor akong ibutang na rin sa tubang anong nga ato pag siya nga gi-appeal akong ipasabot ninyo kung ngano tungod kay kining senior mga kaigsuunan. Dito na ko isutan ng piyesa ato sa Tukion. Ngano nga si Senior Santo Niño o ginayanganan, di ba? O ginayanganan si Senior Santo Niño atong gibutang. Dahil dili ta nagsimba sa Revolto wala ta magsimba Revolto. Pero dili nato masalikway si Senior Santo Niño tungod kay ang iyang titulong pagka-senior dili yun siya junior. Kung sa'yo po di pasabot sa senior kay Spanish man nga pulong. Kanang senior, amahan. Wala po'y anak na mahimong amahan, mahimong senior. Junior yun yung anak. Una ang term niya. Dahil ka ng santo, balaan. Diba? Sabta na tanga kay kailan mo ngalan ni Jesus Christ gamay pa. Yes, pero mga titulo na niya. Senior, Santo, Niño,
bata. Muna ang hubad. Muna nga si Senior Santo Niño, gihimo sa katauhan ni Dapita kamoy gihatagag, gi-address ang pagpasalamat sa Dios diha sa iyang pagkabibi-infant. Diha sa iyang pagka-infant Jesus. Amen? Ngayon, atong tan-awon sa Biblia, kung tinuod ba nga siya Senior? Kaya amahan man, kaya Senior. Then ato kung tan-awon nga, walaan ba puning bataa? Kaya kung sa yun ang ngalan, na pinaka-title din niya, diha sa iyang pagkagamhanan. Okay, atong tanawon diha sa Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Kay alam ka nato ang usa ka bata mataw ang usa ka anak gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong siya abaga ug ang iyang ngalan pagkatawag amahan na walay katapusan. Magtatambag Diyos na makagagahong prinsipe sa pag-idain. Sa to? Mapari? Ako na paniulang, kaya wala na ako makita din. Amahan na walay katapusan kanang Senior. Gayon, ang bata makagagahong. Hari pa yun siya sa kalinaw. So makita nato nga si Senior, siya day ang amahan na walay katapusan. Siya day ang angayan nga tawag Senior, dili Junior. Atong tanaw dili anak man siya sa Dios. Dapat junior grad na siya, di ba? Anak man siya sa Ginoo. Pero dili siya yun ang Dios nga nagpagkatao. Isaias Kapitulo 7, versikulo 14, paghatag sa Ginoo og timaan matod pa niya, niya ko sa kaulay, manangkol o mag-anak o usap na anak na lalaki, huwag niyang anak pagkatawag ng Emmanuel. Dito sa Matthew, ang kahulugan sa Emmanuel, Lucas 1, ang kahulugan sa Emmanuel, mao kini ang Dios ani ang uban kanato. Amen? So di kinato masarikwan. Naay mga tao nga nag-issue sa body of Christ nga nagsimba na tagarawan. No. Walay body of Christ nagsimba sa hulagway ni Infant Jesus. Kaya nga itong isimba sa body of Christ ang Diyos na nabing gamahanan. Mao ang Jesus na nagluwas sa iyang katauhan gikan sa pagkaulipon sa salakay mo na ingalan sa manluluwas nga angay simbahon o angay pasidunggan sa tibuok natong kinabuhi. Amen? Sa dihang naging sote si Gabriel nga kang Maria, sa nanamkon ka, magsamkon ikaw sa Espiritu, ipasamkon ka sa Espiritu Santo, igaanak niya mo sa kabata nga lalaki, o siya imong pagkatawgon, pagkanganlan nga Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katauhan gikan sa ilang mga sala. Amen? Jesus di ay si San Senior Santo Niño ang tinuod ng ngalan, Jesus di ay so kay anak. Pero nga nung nakumpus pa ng Senior Santo Niño, tungod kay sa dikayo na amahan balaan na bata, kay ang bata nga mahimukso sa baka ni Maria, pagkatawag ang balaan sa Dios, ang anak sa Dios nga labing gamhanan. Amen? Musa ang atong pagpasalamat, paghalad, ngadto gyud sa atong Dios nga buhi. Musa ang body of Christ, nanuwa na magsimba. Bago na natong gikantada sa ato ang supremacy ang paghimaya sa Ginoo. Sa Biblia, doon tayo mga punto niya sa Roma, ang isa na nato ang himaya sa Diyos sa mga kinulit lang sa mga tao. Na yung issue na, dipinsa tayo na, daghan tayo dipinsa. Pero pag himaya sa Diyos sa kahitasan. So sa taas at himaya. Wala siguro pare na mag-ingon, mag-ampo tayo sa larawan. Wala. Mag-ampo kita. Kasi diyan po na to. Amahan na mo nga naka sa langit. Amen? Tuwa sa langit atong amahan, nagisimba o kinampuan. Pagkabalaan na mo imuhalan, moabot ka na mo imong iharin. Pagtuman mo yung pagtuod din sa yuta, mayroon man sa langit. Wala na magsimba. Kana sila mga imes na, mga larawan na sila, usap na dayan-dayan. Daghan kayong isulat sa kasulatan mga kaigsuunan nga magsalikpay na yun, bisag si Jesus Christ na
nagdupa sa cross, dili naging puto. Uabot ko niya ng mga tawana, bisa sa YouTube, makita ko na doon na, at di naging patuuhan, at mga kinulit. Pero sotian ko na ako lang ni Kura, hindi ka madali, hindi ka madugay. Kaya taas para ba niya akong mensahe. Ating larawan doon ay mga dosing atos katosing abog Diyos na dili yung ipasimba sa tao. Sugo yun ka sa Diyos. Doon na po yung mga kinulit niya, mga balaan niya, mga larawan niya, pabutang sa templo. Kaya ibutang sa bunggong, sa salong. Usa na ka mga dayan-dayan niya sa templo Gisut sa Diyos. Doon na yung mga larawan niya, ipabuhat sa Ginoong na makaluwas sa katawan. So, naglarawan ng impyerno, hindi ka may impyerno, hindi larawan sa yawa at isimba. Ang Diyos atong isimba, kada larawan sa nanak ka mga larawan o hulagway nga makita nato nga sa panahon sa iyang pagpagkatao muna'y atong nakita. Kolosas 1:15, si Kristo mao ang larawan sa Diyos na dili makita. Dahil mangutaan na tagin sa may maka-justify nga dili si Kristo ang nagdupa sa cross. Isa daw kamot eh? Wala. Kaya why nakaadto nato dito sa Golgotha during sa iyang pag-crucify ni Jesus Christ dito sa Golgotha? Sa cross? Wala. Kaya nang uban din naging mutuo kay mutuo pa sila cross. Dili sila mutuo sa nagdupa sa cross. Kaya di daw siguro kasi Kristo na butang. Diba na sa mga YouTube? Grabe. Magkagulo na unaon. Tagaan yung problema ang mga tao. Pagsabot diha sa mga kasulatan tungod kay ang pulong sa Ginoo doon ay negatibo, doon ay positibo. Kung negatibo lang kanunay ang tanaw sa katao, ang positibo walang tanawa, mura tali kakao kalimamo ang tipaka atong kanoon ang kulod itong ilabay. Di ba? Kaya di naman mo doon, Jesus Christ na nito pa. Kaya monument daw na. Statue daw na. Cross na rin tukuhan. Kaya ka ng cross, kahoy man na. Asa itukuhan mo, kanang kahoy o kanang image sa tao. Asa mo mukabot? Sa kahoy, di mo cross, kaya kanang image sa tao nga, kung yung mga kinigod si Jesus Christ. Tanaw na to. Ganong kanang bibigay diha mo yun ko nga, una ang image sa Ginoo. Image lang. Isa may musimba o litrato, yung amahan, butang na. This is my image, my father. Kunyang naw sa akong amahan. Musimba din mo na. Pero magkaila din inyong apo nga kung ini inyong amahan. Tanaw na to sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 27. Ang Biblia, nagingon. Yun ang Diyos, buhaton na to ang tao sama sa itong dagway. Gibuhat niya sila, lalaki o babae. Sa ito pa, hihimo niya ang tao sama sa dagway. Doon ay question. Ganun, nagdupa sa cross, maghihimong larawan. Ayok tao. So, kung tanong ito, kagalingon kayo sa'yo, kung tanong ka sa YouTube, mabuli din ta. Grabe nga Adventist nung bala-bala. Adventist, bakit yung pumanak? Kasi pa kita larawan. Kasi padahapon mo anak. Mismo na kayo sa cross, dinagin mo ito, dinagin mo kuros. O bumalik ka mo, laking tundo mo, tinukuhan, ako mo hamiyon, mamutana mo sa paring. Kaya sa malakay, pagtuon magaling mo sa paring o magsakit mo, nagbuhawa mo kay isker mo, kung tada mo sa paring dahil na mo balhin. O gunahuna, kaya kita, wala man ta magsimba sa mga larawan. Muna ang dagway sa dili makita na Diyos si Kristo Jesus. Gato na siyang tanawon diha sa kapit na gumahuman ni bubalhin. Dili mahuman undang ha, bubalhin. Atong natanawon din sa 2 Corinto 4. Kung nagay mga tao nga, diligid sila makasabot. Digid nila kaya nga sabton. Ngayon siya diriyo, sa tos ka magsugod. Sa isalingkuhay na mo ang mga pati na makaulaw o sinuitig na dumilit kami sa pagbuhat, sa lipat-lipat o sa pagsambog sa pulong sa Diyos. Pinunuha, pinangagis sa dayag na pagsulkis, kamaturan, kami nagpaila sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang tao diha sa tubangan sa Diyos. O kung ugaling ang among may balita, sinalipdan man, kini sinalipdan lamang ngadto kanila
nga nakakalaglag sa ilang pagkabutan ang mga nahuna sa mga dili matutuo. Libutan sa Dios nining kalibutan aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Amen. Unay tinuod na mga tao nga usupak na yun. Ano man atong pizza sa itong dito ng Mountain View, ka-encounter dito mo upod, di na dito tuog ng Santo Cristo, o tuog Santo Niño. Pag ato naman mo natan, maulang hapon, nabilan na ito panubag sa pangutanan, di na ba mo gawat o kapilihan. Unang nagaiyon ko, na po'y mga laing mga kundaw, nga sigig paghilabot sa mga manifest na nag-alagad na mata sa itong matuod ng Diyos. Nag-alagad na mata ni Kristo Jesus na maong buhi. O mga bugtong maluluwas, huwag na mag-alagan na iamahan na ianak si Kristus kung gulang, kaya ang body of Christ, nagpamatuod na maong yun ang sinugdan, mao karon o mao ang umaabot, huwag mabuhatan, kalibutan, ng anak si Kristo. Kauban na sa amahan, kauban na sa Diyos, huwag unong-unong sa sinugdan, mawang pulong o ang pulong. Kauban sa Diyos o Diyos ang pulong. Sa 14, og ang pulong nagpakatao o may buyog ipon ikanato o ang nakita ang himaya sa bugtong amahan. Amen? Muna tinuod, muna atong pag-interpret sa kasulatan, di basta-basta. Kaya daghang kay mga lamang nga mabuntaan ang ilang hunahuna o mga mata sa pag-ilan ni Kristo, tungod kay daghang kay nagwali nga wala na mo ilan ni Kristo. Tungod kay si Kristo, usa lamang kasugo sa amahan. Amahan dili makita. Dili makita. Dili mahingkap. Ang panigrantihan na si Kristo mao ang espiritu o kamatuoran. Si Kristo Jesus ato gialagaran. Busak mga kaigsuunan, taas kayo kini nga mga pagtulunan nga makita nato na bisan pa ang mga gihimong larawan sa kanhing panahon, dunay mga larawan nga gihibuhat sa Dios nga makaluwas. Kadtong sa basahon sa numero sa Mount Sinai, sa kamingawan ng mga tao sa malalang mananap o pagkamatay kini. Isugod si Moses sa paghimo og larawan nga bitin. Sabot na hindi mo to og larawan bitin atong isa. Di ba? O mo isa ko rin larawan bitin, yung Ginoo. Masulo, buhat na larawan bitin sa larawan di isa. Matutuga mga tao diyan, luwas sila sa mga kasakit. Di na mumutuo. Pero sa una, ito ang mga Israelitas. Naluwas sila. O niya, sa Zacarias, sa Juan Kapitulo 3, versikulo 14, versikulo 15, maingon nga si Moises nag-isa sa larawan nga bitin na tumpaga dito sa kamingawan. Sama usap niini ang anak sa tao, iga-isa usap sa kahoy. Amen? Ang mututok kaniya, makabaton o kinabuhi, walay katapusan. Yan din naman sa mutuwa ng lupa. May taong nag-selfie na paglansang sa krus. May tanaog nag-vacuum o nanampiling pa, nagdupa, meaning, kanaya, pag-crucify na dito sa krus. Wala ang panahon na pagdupa niya. Sumapantay tayo soon mo abot ng mga panahon na kay bisan si Kristo sama usap sa giisa na tukol ang anak sa tao. Anong isulti na ni Jesus Christ ang anak sa tao? Kaya in physical body, si Jesus Christ naapagkauban sa mga tinunan. Sa ang anak sa tao, ika-isa usap sa tukol. Isang kinsa nga mututo kaniya, makabaton o kinabuhi walay katapusan. Amen? So, ito una-una pa nga, si Jesus Christ ay nagdupati ay sa krus dito sa Kalbaryo. Nagdupati ay siya sa krus. Nagluwas sa iyang mga katawan. Kaya ang tuyo ni Jesus Christ ay pagkatao, magaluwas man siya katawan gikan sa ilang mga sala. Amen? Kung sa igsoon, ang ato ang pagpasalamat karon si Jesus Christ with atong ipasilungan kay siya man ang nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Unang higayon, i-establish ang fiesta sa mga katawang Israelitas sa dihang na ulipod sila sa 430 katuig sa Ehipto. Doon ay mga 10 pestilence nga nahitabo o ang ikapulot na kastigo sa Ehipto o katong kamatayon sa tanang kamagulangan nga mga katawhan sa
Ehipto. Moto ang unang nga piyesta nga gisugo. Gayon, ipadayon nila, ihimo nila kini, mausap ka lang na nagpabilin ang simbolo sa dugo, nga ang dugo, ang katuyuan sa dugo, mao ang paghigpit sa mga tao. Sa unang panahon, isugo sila, pabutangan ang mga balay, ang duha ka haligi sa putahan sa balay, pabutangan ugsay nga dugo. Unang piyesta na ha, din sa Exodo 12, o ang balabag sa putahan sa balay. Madto pa sa Ginoo, kay mulabay ako sa tuwang gabi sa pagpatay sa kanang panganay, sa panganay sa yupan o panganay sa katawan. Gituman kini sa mga Israelitas, nagpiyesta sila. Sama ka ninyo karon, pati mo ni Pastor, magpiyesta ka, hindi rin may so proud ka, ikaw tungkol kay usap kinikin ka, malindong o balaan na panagkatigo. Nagtuman ta sa mga tulumanon nga gitahas sa Ginoo sa matag usa ka nato. Mao kadto nga nagpadayon ng piyesta. Gani dinhi sa balaang kasulatan, nagapamulong gyud si Moises, o ang Dios ngadto kang Moises, kung musulod ka mo sa yuta, naghihatag sa Ginoo kaninyo, pagabantayan ninyo kini nga maong matulumanon. Pagabuhaton ninyo kini, usa ka tulumanon nga walay katapusan. Kung mahitabo ka mangutana ang inyong mga anak, unsay buot ipasabot nini kamo pagkapanubag, mao kini ang pagsaulog sa fiesta sa kasaulugan sa pagsaylo. Fiesta sa pagsaylo. Kaya sa pagpatay niya sa tanang panganay sa mga Ehiptohanon o pagkay isayloan niya ang mga balay sa mga Israelitas. Amen? So muna mag-blessing ko na pala, butangan sa dugo, minsan, wala na sila kanang kung na pagano daw pagdoon. No, di pagano. Israelitas, pagano, nag-exote sa Diyos. Ang pagano, nagsimba na sa mga Diyos. May dugo, pagano na, pagano na, pepika na, dugo, lana, gigamit na to. Mabilis ito pala. Ewan talang, makita sa Ginoo, nagtuot ang kalaglagan sa panganay, iwas ta. Amen? Dilibiyan na rin, malaglag yung mga nagpanganay, dilibiyan umutuman ka sa kabubuton sa Diyos. Kaya kanang ang mga say, ilhana na alam sa kaluwasan. Kaya ang fiesta celebration, kaluwasan ang tumong. Dako kayo nag-advantage sa pagkinabuhin nato ni kalibutana. Sa Nahum Kapitulo 1, versikulo 15, mandun pa sa Biblia, ang karoon ng mga diil, babaw sa kabukiran, sa mga nagdala, sa mga balita, nagkamantala sa pagkikait. Sa huluga ang imong mga piyesta o huda, tumana ang imong mga panaan, aron ang dautan, dili na mulatas kanimo kung sila, matibawas na sa pagkalaglag. Amen? Kung itubong sa katawhan, dito sa Huda, dito sa Jerusalem, i-celebrate nila ang piyesta. Matag, tuig yun, matag tuig. Dinaselebrar nato ang piyesta. O nakita nato din sa balaang kasulatan, nga ang katawhan sa Diyos, nagtuman yun sa pagbuhat ni inibisan pa sa pagkahimugsok ni Jesus Christ, magatuan yun sa piyesta ang iyang mga dinikanan. O si Maria, si Jose, lakip na po ang atong Ginoong Jesus. Amen? No, hangtod Jose katuig ang niyang edad, magatuan sila sa piyesta sa Jerusalem, gitawag atong piyesta sa pagsaylo. Ito yung mga indikasyon sa mga Israelitas. Usap kita usap, kaya doon naman tayo akong koneksyon tali sa Ginoo o tali sa katawhan, o kining ang nagpahinumdum sa Diyos na doon na sa katawhan ni Ikapita na nagsaulong o piyesta tuig-tuig sa pagpasalamat sa iyang pagluwas ka nato, dili sa pagkaulipon sa eto, kundi sa pagkaulipon sa sala o kamatayon. Amen? Biblikal na, iluwas niya kita, pinangagi sa kamatayon kay ang kamatayon kaya mga gibuntog pinangagi sa pagkabanhaw. Busa, ang kadaugan ng angkon sa mga katawhan na kita nakaambit sa kaluwasan ng himo sa Ginoo o angay nato siyang pasalamatan o pasilugan. Amen? Bisa talang gamay lang mo katiting lang sa atong mga unang pagbatik. Lord, thank you maayo. Imo kong giluwas gikan sa salakog kamatayon. Nahimog na ta iya na sa Ginoo, human kita niya ipagamadyan dito sa cross. Busa, diya sa pagkabanhaw sa Ginoo, pag-o na ta nga pagkatao, pag-o na ta nga pagkinabuhi. Busa, aton i-celebrate ang piyesta kag isugo sa Ginoo, maduna tayo dakong koneksyon pinaagi sa atong pagpakaambit sa mga saad sa Dios o mga tulumanon. Kaya isugo siya mga katawhang Israelitas. Yun sa natong pagkasakop,
Diyon sa nato pagkahimong may kaambitan sa mga saad sa Ginoo. Atong tan-awon dinhi sa Efeso kapitulo 2 versikulo 12 ngadto sa 13. Matod pa sa balang kasulatan, inumdumi ninyo kaniadto kamo walay kalabutan kang Kristo, nahigawas kamo sa katilingban ni Israel o mga dumuluog sa mga pakigsaan sa Dios. O dinhi sa kalibutan, wala kamoy paglaom o walay Dios. Apan karon, pinaagi kang Kristo, kamo kaniadto na hilayo karon di ka paduol na tungod sa dugo ni Kristo. Amen. Pinaagi sa pagkamatay, doon na natay koneksyon, doon na natay kaambitan, pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Doon na tayo harmonyo na sa Ginoo, harmonyo na sa iyang mga katawhan na nagtuman sa mga tulumanon o nagsilibrar ining piyesta sa pagpasalamat sa Ginoo siyang pagluwas ka nato. Atong tan-awon, diyon sa Diyon nato, kung sa Diyo'y pinakalikon o sukaranan nga doon na tayo kaabitan sa mga saad sa Dios, pinaagi siyang katawhan. Dini sa Galacia kapitulo 3 versikulo 16, matod pa sa wala ang kasulatan mga kaigsunan, matid na kayo, importante kayo kini. Matod pa sa Biblia, karon ang mga saad gihatag kang Abraham, wala magpasabot ingon nga daw daghan sila, kundi ingon nga usa may tungod siyang kaliwat nga mao si Kristo. Usa ra ang gisaaran sa Dios, dili tanang katawan, dili people of Israelites siya ang gisaaran. Ang iyang mga saad usa lamang ka tawo, pinaagi kang Kristo. Sa 26, mao ni ang nasulat sa 26. Kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo ng mga anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Sa ito pa, naglangkop ang saad sa Dios kang Kristo lamang o pinaagi sa pagtuo mahimo ang mga anak sa Dios. Amen. Pagtuo lang ni Kristo. Yes, sa 29, o kung kamo mga iyan ni Kristo nan kaliwat na kamo ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. Amen. Doon na tayo parte na sa kaliwatan ni Abraham na mao ang people of Israelites pinaagi kang Kristo. Muli tinuod. Pero dili ka mo celebrate ang pista kay pinyo siya ang pista sa mga Israelitas lang na huwag kinabot. Huwag kinabot sa kaliwatan sa Ginoo. Kaya ang kaliwatan sa Ginoo nagbuhat sa mga tulumanon, nagbuhat sa mga panaan, nagbuhat sa gipabuhat sa Ginoo sa iyang katawhan. Tanaw na to si Jesus sa atong ebanghelyo. Si Jesus mibulig sa piyesta sa Jerusalem. Sa atong ebanghelyo sa Juan kapitulo 7 versikulo 8 hanggang 14. No? Ibasa ang ebanghelyo karon. Mabati ginato o mapil nato pa si Jesus Christ dito usab sa Jerusalem atol sa piyesta sa pagsaylo. Kunya pag dito na siya, tunga-tunga na ang piyesta, misaka siya sa templo o nanudlo, nagwali. Kita po doon, hapit na tunga-tunga. Sa iyo pa di ay alas 10 pa. Nagwali, nagtudlo, nanudlo ka may tungod sa kabubuton sa Ginoo. O kini ang mga piyesta na pinaka-importante kayo nga pagabuhato na ito. Gani ang atong Ginoong Jesus sa katapusang panihapon kay si Jesus Christ na wala man sa panahon mag-atuan sila sa Jerusalem 12 years ago. Ang iyang edad, pagka 13 nato sa 30, ay pa man sa higuwang sa Jerusalem, aron nagwali sa may balita, sa Marcos 4:12 nato sa 17, makita nila na po ito'y unang higayon nga si Kristo nagwali nga nagingon, mag-inulsol ka mo sa inyong mga sala, kay ang hingharian sa Diyos, hapit na mo abot. Dito sa ubang bayan, abot na, kaya na si Kristo nagbantala sa may balita sa kaluwasan, pagka 30 ang edad. Sus, pagkapaita, pagka-33 niya, mauna dito'y grabe na galuihan ko sa pahing na galuihan. Ang iyang pagsakripisyo, dito sa Golgota, nagidughan niya dito sa krus, alang sa kapasailuan sa atong mga sala. Pero bikoto na itabo, bikoto si Pai, Jesus Christ, at Calvary, kung sa kahitabo, atong pa sa kalang kasulatan, iyang i-institute ang bagong testamento, katong bagong pakigsaan. Tinimanan sa dugo o sa iyang lawas. Iyang i-institute ini bago nga pakigsaan dito sa Jerusalem. Kanang iyang i-institute mo kanang ang Last Supper. O kanang ang
katapusang panihapon kauban sa iyang mga tinunan. Tanaw na to, kalusan na naghimo. Piyesta gihapon. Gitawag og piyesta kasaulugan sa pagsaylo. Tanaw ni Biblia. Dili sa Lucas kapitulo 22 versikulo sa ulog ang katapusang panihapon kauban sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesus. Kauban sa mga tinunan. Usang kanihapon. Isod ko rin katuloy ko research na. Okay? Makita nato sa katapusang panihapon, yung gi-institute ang katapusang panihapon, kauban sa mga tinunan. Nagsugo pa siya nga. Doon ay balay dito, at tuwa ninyo. O mutanang natungdan, ina nga Ginoo, magigsalo sa mga tinunan. So, katapusan itong panihapon, meaning Last Supper, no? Kanya, dito sa kananan, nagkuha siya tinapay, yung pasalamatan, yung ipikas-pikas, yung ipaambit sa mga tinunan. Mausan, nagkuha siya og pino, yung pasalamatan, uman siya, yung ibahin-bahin sa mga tinunan, ambit ka mo ni ini, kinimao ang akong dugo sa akong kasabutan. Kumahon, uminom ka mo ni ini. Napag-ipulong ninyo, kahit sa pagtao ninyo, pag-inom ni ini, gihandog ninyo ang akong kamatayon hangtod sa akong pagbalik. Amen? Muna ni ang bagong kasabutan, diha sa kasaulugan. Usa, matagtigong na to, walang nata magpiyasa nga magsulong ko, mga mananap. Kato mga daang libadura sa pagkamadinauton sa pagkanautan, higpit na yun na pagkasaulong sa libadura sa pagkamadinatungkol o sa kamatuuran, dili na sinambugan sa sala. Ay pagkul sa una pa ng pagpiesta nila, ihaw sila kayo sa biga mga tao tugong, pero dili makapakas yun sa sala sa daghang mga tao. Apan si Kristo sa makausa, sa paghalat siya kaugalingon, pag-ulan siya dugo, napasaylo ang tanang sala sa daghang mga tao. Amen? Usa, padayonon ba nato ni piyesta? Padayonon ba nato kini nga maong kasalugan? Sa dili pa na ko isulti atong tanaw sa ating Deuteronomio kapitulo 16. 16 versikulo 15-16. Atong tanawon kung saan yung ipahimo na to kay usahay ni taga kasto naman kayo ng fiesta, pero sa pagkatinuon mga igsuon o mo celebrate kag fiesta, di lang imo manibaluan na doon na kayo mga panalangin nga imong dawaton gikan sa Ginoo o mahimok-imo ang ibang mga panaad. Kay ang Diyos naman mo imo andam ini, itaigol ang tagutuman o maningkamot sa mga buluhaton nga ato gibi nga mahimo. At kung tanawon din sa Deuteronomio kapitulo 15 versikulo 16 ngadto sa 17. Mao ba ni? Una. Okay. Yun siya rin. Nag-isip ko skulti, no? Ay dahil yun yung pulo sa Biblia. Yung sa 16, sa Deo, 16, 17 diay. Sorry, o 15, 16. Sulod sa 7 kaadlaw, pagabuhaton mo ang piyesta sa Diyos. Sa Ginoo nga imong Diyos, sa dapit nga pagapilion, sa Ginoo nga imong Diyos, kay mga panalangin kanimo, ang Ginoo nga imong Diyos sa tanan mong mga babot-babot, o sa tanan mga buhat sa imong mga kamot, o mga malipayon kagayon. Then, asa pa itong Bible isa? Dito no? Arita dire? Ay, aron masabtan kaya na doon, tinaw kayong pulong dire. Sa 17, kung sa iyang ingon, nandun pa sa Biblia, kinahanglan nga excuse me,
Okay. Ang kanang lalaki ninyo kinahanglan nga mangadto sa buanan aron pagsimba sa Ginoo. Katulo sa usa ka tuig sa kasaulugan sa pagsaylo, sa kasaulugan sa pagpangani, o sa kasaulugan sa mga tubay na kulo, dili balong-balong dito sa laing uban, kasaulugan sa matag simana. Katulo sa usa ka tuig. Kaya nag-uban siya, Thanksgiving na tanan mo? Yes. Pangutana ta sa itong kagalingon. Thanksgiving ba ang pagluwas ni Kristo nato sa mga salat sa Jerusalem, paglupa niya sa Kalbaryo? Dili. Kaya na ay mga nagwali nga, kanang tanan, halat pasalamat na ginatanan. Pasalamat, pero ang katuyuan, kaluwasan. Kanang iyang Harvest Festival, kanang kasaulugan sa ani, o sa manang, dili ang kaluwasan, kalawasan. Diba? Hanggang nabot, thank you Lord. Parasyon na gini para sa ako ang matawid na ako ang everyday na ako na panginahanglan. Pero ang kasaulugan sa pagsaylo, huwag itong pagluwas. Busa doon na tayo tulog, kadakong buluhato naglangkog sulod sa iglesia na mo sa ulog itang piyesta, mo sa ulog tag pagpangani, o magsaulog ka sa matag simana. Amen? Tanaw na to ang Biblia, huwag mapadayon pa. Dili sa mga unang Korinto, kapitulo 5, versikulo 7 ngadto sa 8. Mati mo kayo. Kung kapadayon ka rin, si Pablo na nagsulti yan eh. Ngadto pa sa balang kasulatan. Dito na kay sila pwede para lubos ka kita. Isalikway ang patubo aron maputli kayod ka mo. O niya, hisama ka mo sa bagong binasa na walay patubo, sama sa matuod. Ninyo kahintang kay si Kristo ang nating karniro sa kasaulugan sa pagsaylo, ikahalad na. Amen? Ikahalad na daw si Kristo sa kasaulugan sa pagsaylo. Mauna itong pagkamatay niya sa Good Friday, sa Biyernes, basta Isaiah sa kalendaryo, no? Namatay siya sa ikatulong takna. Mao na kadto ang pag-ihaw sa nating karniro, si Kristo gikahalad na. Sa utso, sa iyo ni Pablo, kay nahuman na maghalad si Kristo, siya kaugalingon dito sa cross, usak, himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa salaong kalawayan, kundi sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Atong i-celebrate ang bag-ong kasabutan, matagtigo, atong i-celebrate ang katapusang panihapon. Amen? Mao na dagkong buluhaton sulod sa iglesia, mga kaigsunan. Pagpamati sa pulong sa Dios sa matagtigom nato o pag-ambit sa tinapay na gibigas-bigas o makaambit kita niini, kinahanglan din kayo makaambit. Matagtigom nato, doon na tayo paghalad. Usan kadagkong mga buluhaton. Kahit kamo o ako, kinangganan doon ay misyon di kalibutana sa pagkinabuhi sibuk sa kabubulukod sa Diyos. Kinahanglan ngayon sa atong panagkatigom na ang tanan yun, natong mga anak, ang tanan natong mga sakop sa panimalay mo atong yun sa balay, alam po anan, mo atong yun, makitigom yun ang katauhan, panahon sa panagkatigom. Dili lang sa piyesta, dili lang sa halad sa pasalamat, kundi lakip na ang matag-unang adlaw sa simana, kay sugok magyud kini sa Ginoo dihang nakalangkog sa maong mga kasaulugan. Kinahanglan ang tanan mong mga anak na lalaki ug anak na babae mangadto gayud dito sa tigumanan, dito sa templo aron sa pagsimba sa Ginoo. Atong tanawon ang kasulatan matud pa sa Deuteronomio kapitulo 31, 12. Naasa gisulti dire. Gasupport ni sa Deuteronomio 16. Matud pa sa balang kasulatan nagingon 31, 12 kung sa iyang ingon, kundo ka ang mga tao, mga lalaki, mga babae, o kabataan, o mga langyaw, o
nga nagpuyo tipon kaninyo aron sila makabati niini o makakaton sa pagkahod sa Ginoo nga inyong Dios o tumanon sila pag-ayo ang tibuok panaon. So ng panahon mo na isugod sa Ginoo nga mga anak na lalaki, mga anak babae, bisag katong mga langyaw, katong mga bisita, pundukon, ano mamati sila sa pulong sa Ginoo. Kaya importante kayo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan tungod kay kini mo'y gabayan sa atong pagkinabuhi niining kalibutan na. Amen? Sa Joel 2, kita po na ito na ayaw pasakli yung mga anak, lalaki, babae, mga bata, talagdag may mga bata. Bisa di na kumusimba. Pastor, kay gamay pa kong bata. No, bisa kag may mga bata datun sa tigumanan aron sa pagpamatik sa pulong sa Ginoo. Kaya magpanalangin ang Diyos kaya ng mag-adlaw, no? Adlaw sa kasaulugan, sa pagsaylo, adlaw sa pagpasalamat, sa ani, adlaw sa matagsimana. Muna panahon yung mag-brace ng Ginoo sa itong mga buhat. Isa may panalanginan itong ibilin itong mga anak. Isa may panalanginan ibilin itong asawa. Wala. Ang pinaka-importante ang kanan yun muadto sa balay sa Ginoo bilang respeto sa atong pagkinabuhi o pag-ila sa Dios nga dili nato mahimo pagkamit ang ngalan sa Ginoo sa pasipala. Ano man, body of Christ ka. Naiusa na natin sa lawas ni Kristo, koneksyon sa tanang buluhaton. Huwag man ka magpasipala sa imong baba, pero sa imong mga buwan ka pasipala ka. Like for example, nagtigong na dire, darpo ka na unahan ng laba ka. Nagbuwan ka gumay. Nagdasin pa ako ba, ikaw ka nalaba. Imong ipasipalahan ng Ginoo, di imong kaya na nawaton si Kristo sa kinabuhi o magbago ka o imong ikinabuhi ang iyang kabubuton. Amen? Tanawag mo ninyo na hitabo sa California. Grabe ang hitabo sa California. Ang naghimo sa kalibutan, zero mention na yun. Wala na yun. Pilit ang mga tao dito. Pero grabe sa kita ang hitabo, no? Kung saan hitabo sa California, kung saan yung kabalay na bilin, siguli kayo ang hitabo. Siguli kayo ang hitabo sa California. Ano man? Isa man itong balay na bilin dito sa California. Okay? Very good. Si Ma'am, nakabantay yun. Nagsubaybay siguro sa salita. Mga tura. Nihilang ka siya sa interview. Sa magdahong nga sa sakuna nga naabot sa California, nitabangan ko din siya sa Ginoo. Mga sahit ko nga, makita na to. Kaya wala itong imagine sa panahon, sa karaang panahon. Tanawan ninyo ang pagkasunog sa Sodoma o Gomorrah. Lakit kung lungsod sa Sidon o Tero. Dito na sa Middle East, sa Egypt na dapit. At sa base sa research, unsay nahitabo, ang usa lang yung household na luwas nito. Pagkaya niyo ha, sa tibuok, dakong syudad, usa lang yung household na luwas. Ang bagay ragyon nilo, gani na disgrasya pa ang iyang asawa, kaya hiligit man sa kaptangan nga nasunog dito sa Sodoma Gomorrah. O sa ano na ikabuto? Wala na sila mutungo sa Diyos. Wala na sila igugpang pagbati sa labaw na magbubuhat. Naglunang sila sa tanang matang sa kasalanan o naulipon sila sa pagkadautan o pagkamakasasana. Disilutan ang Sodoma Gomorrah. Pero sa wala pa siluti, namutanan din si Abraham. Dahil sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 21 at 31. Tanawan niya ng Biblia. Si Abraham namutanan sa Ginoo. Ginoo wala pa 50 katao din yung sadara. Kung doon ay 50, apilon galing mo siya ang laglag. Tungkol sa 50, yun ang Diyos. Kung nais 50, dili na ako laglagon. Sa iluman ko kining sudara. Dili niya kasiguhon. Kaya siya kung ako ang 5, napukaw pa talaga. Kapatid na lang 5 katao. Kung ito ay 5, kung ito ay 5, sa iluman ako. Namutan na siya mura tumaga, 40, 30, 20. Kung naging tumag sa Ginoo, hanggang pulo. So, may pulo. Sa may pulo, tungkol sa pulo. Ako pagkasailuan kining sudara sa kalaglagan. Ingon si Abraham, insan kay. Question ha? Kung mahita mo ni kalawit, sama ito. Sunogon ni kalawit. Huwag may sikwitayo. Daghan di puta, 100 di puta ka pinani. Di kita malaglag. Amen? Di kita malaglag. Ang katawan sa Ginoo kay doon na tayo 85% tuos sa Ginoo. Christian believer. Ang Pilipinas, kontra sa ilaha, sa unang panahon niya 2003,
ang survey niya na ano lang sa 31% to 35%. Patay-patay pa yun. Kung di kita magpatay-patay sa itong pagtungo sa Ginoo, pagtungo diyan kang Kristo, mamaong atong manluluwas. Kung sa'yo nakita mo sa Sodoma Gomorra, nasunog sila. Usa lang ka pamilya, simboli kayo. Sa panahon sa paglunok, maupo na may dako. Sa Biblia, diyan sa Lucas, walay kalainan na pagbalik sa anak sa tao. Sama usap sa nakita mo sa adlaw ni Noy. Na nagpangawon sila, na nagpanginom sila. Hangtod na nasunod si Noy sa angka. O nangalomos ang kanan ng mga tao. Gawas sa pamilya ni Noy. Paglunok sa kalibutan, usaratot sa pamilya. Usap ka household, kang Noah. Kaya mong i-research na, hindi ito usap ka household. Sa imang question na tulong mga anak si Ham, si Japet, o si Ham, si Japet, o sa desa, hindi siya mo, hindi siya magbasa nila na pwede ay baka nalibot sila ka na. Hindi kayo mo amin usan ng Ninoy. Si Ham, si Japet, o Dili. Malangan mo sa bukan ng Biblia. Nasa tulong. Si Ham, si Japet, o si Seth, si Ham, si Japet. Ako na dito sa unay. Meaning, upat ka usol. Said, no, di. Kaya ang panimuyong sa unang panahon, mula man din sa mga IP ba. Usa ka pala tabilan dito, pag-anak, tanong, nakot ko'y tandiro niya. Mausak to nila mga nitibo. Namin mga silingan ng mga nitibo. Uy, sumanin, hindi nitibo kayo, nitibo ato sa lusod. Kanang sumanin, nitibo rin yapon, nitibo rin yapon. Ikaw, ako nyo malay, ako mga nagbibigyo ko na. Tabi na, kapag prato, nagkanilo, nabilumagan. Tabi ko din, prato. Saan kayo pangahon ng video? Kaya mga usap din mo. So muna ang history sa unang panahon, hindi pa kayo sa mga ija-ija, umon lang. So kapalay, usap ka bubog na kanimalay ni Noe ang naluwas. Di ba din, di mo kalibutan, kilunupan? Tulo pala kaadlaw, nakaliksi, kalidaw, mapagulan, nalunupan ang kalibutan. Kung sa'yo ni Sultan na malumos, so mga tao masupilo. Usa lang ka bubog, usa lang ka hausol na luwas. Ang banay lang ni Noe. Natiaw mo na. Kunya yung maseros, walay kalainan sa pagbalik sa anak sa tao. Mausap ko na itabo sa adlaw. Sa Sodoma Gomorra. So wala pa sila ulan na tayo na nagpangaon sila, na nagpanginom sila, na nagpamana sila, na nagpangasawa, na nagtugol balay na nagnegosyo, o na nagpanano, hangtod, nagiulan, Sodoma o kalayo. Amen? Pagbalik ng Jesus Christ, wala kalainan. Karon, may sa kita po ng bunsoy nga, usa na yun kapanay, usa ka household, we are one body of Christ. Amen? Usa na nagkapanimalay sa Diyos, kinig-iglesia ang lawas ni Kristo, mag-isaaran sa Ginoo, nga iyang luwasod. O naggrabing titulo mahita po, may nag-aanper na kus ng kuman, di malos, tuwa ko man hindi malos, tunay iglesia, kaya isaaran niya yung luwasod sa katapusan adlaw. Save ang iyang mga katauhan dito sa Pilipinas. Kaya kita ang katauhan ng katauhan sa Pilipinas na dito sa pulo, sa mga dagat, patinlugon sa Diyos sa iyang bandera o ang talangason sa nagparanto kanya o managsingkit o magahimaya sa iyang ngalan. Amen? Dito sa Pilipinas, dito Indonesia, tanan, Islam, tanan, mga Protesta, tanan, dito nagkari. Dito ipatindug ang bandila sa Ginoo. Kung sa bandila sa Ginoo, demokrasya ang bandila sa Ginoo. Sa Revelation, mga igsoon, atun pa sa Biblia, yan sa pinadayang, ang mamumuhatog lautan, padayon na pagbuhatog lautan. Ang pagmatarong, pamadayon sa pagkamatarong, ang magbalaan, padayon sa pagkabalaan. Kaya po, buwabot sa limat hugay o pagkadalasan panamanos, sibok sa binuhatan sa matagusa. Amen? Demokrasya, tinigitawag o artipinago ay daming istorya ng panahon ni Propeta Isaiah. Perdugay lang doon, pero ako na hindi overview sa inyo na ubilig ka na tinig atong bayan ng Pilipinas ang pinakamahal ng ating Panginoon. Amen? Artipinago ay nagpululiti. Niya ang pulo ng grabing daghana na may picture ako. Hindi mo sinyo, galing mong winalihan. Pag kamuro may malos, tuwas ang katawan sa Ginoo. Isang tuwas sa laing pundo. Dito sa Biblia, sa 1 Kapitulo 10, verse 16, yung sinos, doon ako'y mga kaniro, tuwa! So, nagkalilang
lain mga tuloy na pinangan paghamanduan ko sila o gisaon ko sila usa ka palun ug usa na ko niya ang magbalantay. O diya sa Revelation 18:4, gumulak ka mo mga anak ko, mga tao ko aron tao dili makapil sa ilang hapak kay ilang kasalanan isangkot na sa igdulungo sa Dios dito sa langit. Amen. Ay mga punto kay kitang body of Christ, dili ka body of Christ sa unang panahon. Dili ka body of Christ. Amen. Dili ka. Tuwa tagikan sa nagalain mga tinuuhan og pundok. Dili kalibutan apan dako atong pagpasalamat sa Ginoo kay gitawag kita niya diha sa pagkapinili o pagkatinawag ang grasya sa Dios dili bahante dili pagkaon o dili kaluwasan sumala sa atong pagkatinawag o pagkapinili. Amen. Nasakop na kamuli sa kongregasyon sa Iglesia ang Lawas ni Cristo. Kamawang matuod ka Iglesia nag-establish sa atong Ginoo dito sa Jerusalem. O nilutaw din sa Pilipinas niya 1966, March 17, na rehistro sa Essence Commission dito sa Santa Misa, Manila. Muna hinungdan nga kita hintubok ang body of Christ karon. Di na mapugnan tungod kay kabubuton kini sa Dios. Wala kay lain idulog o sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong pagpamalagan o pagkinabuhi dili sa Iglesia Lawas ni Cristo nagbasis sa kasulatan. Wa tay mga function, mga rules nga gihimo nga subuhi sa kabubuton sa Dios. Wa tay mga tulunganon nga gihimo madili pabasa sa balang kasulatan. Kun ako'y kalibog mangutahan ko niya ana aron mating-awan ang inyong mga una. Dili ta magpalulpul. Mangutahan na lang ta. Kita ang mga katauhan na nabago gikan sa pagkadili matarong. Ang Diyos manunoy kayo kung higit atong pagsalim niya. Tanawan ninyo ang basahon ni Jonas sa Jonas 3:1-17. Grabe. Kanang Ninive usa ka dako ka syudad base sa balaang kasulatan. Inila nga syudad sa Biblia ang maong syudad dako na sa tao sunod sa tulo ka adlaw masangko ka og pikas iskina. Unya si Jonas gisugo sa Dios tungod kay ang Ninive naulipon sa salaog pagkadili patarong. Naglunag sa tanang mga bisyo kahilayan. Ngayon ang Diyos silutan ako ng Ninive. Kunintan na lang ka adlaw. Jonas, lumakaw ka ug iwali ang ako mga puno. Pagsugod pa lang ni Jonas ug wali. Kuno pa lang ka adlaw wali ni Jonas sa Ninive sa maghinulsol kamo sa inyong mga sala. Kay kunintan na lang kagabi o kunintan na lang ka adlaw. Nagrakon kining maong syudad. Pagkadungog sa hari sa Ninive, misuko siya mga ministro na maghinulso na sa ato mga sala. Bukutan ang hari sa Ninive. Kurang kita, hinulso na yun, kasala na bukuto. No, ayaw, hindi pwede. Kung siya nita po, misuko siya sa mga lalawigan na upuan ninyo ang inyong mga bisi o pagsulong buksa ko. Kung siya muni pasabot, ang ilang pagkainila o pagkatao nga nautan, nagpakaubos sila, nagupo sila, o gisuluban na lang kaugaling sako. Laki, ang mga hayop, gisuluban ng mga sako, o gimando sa hari, na magpuasa kita sunod sa tulog ka adlaw. Dili kita bukaon, dili kita mo inom. Kasi mainom doon ang Diyos sa ilang maghinuso. Sus, nahita mo man yun, no? Man yun sigluti ang Ninive. Kaya nagpag-uman ang mga tao. Amen? Tulad ay dako kayong garantiya ang ginukul, mga di kita ipinitin, di kita silutan. Ngunang mayugo ang Pilipinas, may siluti. Kay haka-haka sa atuang pag-asa, kanang silutan, murag Manila, Cebu, Zamboanga. Grabe. Grabe na nga, wapot na katuigan. Before, wapot ang 2020, na ay mga syudad mawalak replikan ko na. No, panahon sa unang panahon, isulti ko na ni Jesus, may dugo ang dagat. Third part sa mga isda, mga matay. Third part sa mga langgam, mga matay. Mga tao, third part, hingagi na ito, pandemic, bilyon-bilyon ang matay. Every century, mga matay ang tao. Sunaan na. Kaya mga tubig karon nakita, mga sakuna, madagpo kayo na kalamidad, kamidangan sa mga katawan karon, bisan sa Brazil, bisan sa Australia, bisan sa Saudi Arabia, sa California, Tanawag California, Los Angeles, San Francisco, napaido ka syudad tapat niya nga, naapil katupok, o pilabot sa mga lungsod. Pero ang Pilipinas, kung maghiusa kita sa pagsalig sa kamahan ng Diyos, wala yun sa kuna. Saad na niya. Di ba? Kumalik ko, tayo nahumulog yung grabe na. Sa uluga, ang imong mga piyesta o hudang,
tumana ang imong mga banat aron ang dautan in Christ sa mga trials dili na abot ka nimo ibawas ng pagkalagyan. Amen. Una na yung atong protection ang Dios record. Kung balantag protection nato kanang kuwang taong pagkaon sa subon niya di nakaluwas ang salapi o kulawan sa adlaw sa Dios di nakaluwas sa katawan. Ang taong pusgan mo hina bisag muntago pa sila sa ilalom sa dagat, suguon sa Ginoo ang kinwalo o ipapaan niya sila, huwag kita'y lutsanan. Bisag mukat-kat pata sa kaoy siguro, yun tao iatupang kita. Diyan sa mga pintas na pangitabo. Pero naata sa Ginoo, matun pa sa mga salamista ni David, basin taguon turaon niya kamo sa adlaw na malisod. Salmo 52, basta na ito lang. Ita na nagkapasalamat sa Ginoo, nagkaila sa iyang ngalan, maunay pinaka-importante kayo ng mga pinabuhi o pagtuman sa mga tulumanon, pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, di kita magpakya sa atong panagtigong. Kaya mo may preparasyon na ito. Tinumdumin ninyo ang pagbuyo ng kalibutan ng labay na ni. Doon na tayo pulinganan na tayo, nag-ianda ang Ginoo ka na ito. Kaya naapoy makita na sa YouTube ron, kung naging ang hibel, grabe pagkikuban, hibel na langit. No, kita na sa social media, kita na, ikutan. Kaya mga polls na mga hihimo, wala pa. Kaya ang gigarian sa Ginoo, sa atusang panahon, kaya ka na niya, ipaabot sa iyang mga katawan. Kaya kalibutan na, yan magiging sinutan. Kusang, kurang magkaguol, no? Ay, bumalik ka yung Ginoo, grabe, una ay mga pagkago kay sa kuna nga may tabo sa atong nasod na Pilipinas. Kung may tabo na, pag-isayang nga biya, una-unaon. Pero di kita magsayang igsuon. Di ganato ang atong pinaka-prospect ang sa mga butang ni kalibutanan. Kaya gitudlog magina sa atong Ginoong Hesus. Kaya importante kayo ang pulong. Kaya sa Ecclesiastes pag-uwali, sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 1, labing maayo ang pagduol sa pagpamati kaya sa paghatag o mga halad sa mga buang-buang. Kaya ingon man makasat ang dapod sila. Hindi kaya pagduol ang pamati sa pulong. Atong panaligukan, atong sakton, kaya kinahanglan ini ang lalong na pagtugkad sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, o kini ang pinaka-importanting pagkaon sa tao. Sige nag-apo ka lang, kumana mo sa langit, pagkalalo na mo, ihatag ka na mo sa mga daw. Dili na humay sunan, dili na pagkaon na literal. Mauna ang pagkaon ang pulong sa Diyos everyday, atong ikaon ang pulong. Atong ikinabuhi sa tanang panahon, dili na pagkaon nga sa pinalulig kamingitan pagkaon mo ha. Pulong na sa Ginoo, mauna ang pagkaon, nag-isulti ni Jesus na ako'y pagkaon, wala ninyo mahibalui. Kanang pagkaon espirituhanon nga pagkaon. Matthew 4:4 sa nagitintan sa Jesus during sa tintal sa yawa sa anak mga sa Diyos, sinuwang pagka ng mga bato. Sa giyon ni Jesus, di na mabuhi ang tao sa tinapay, mabuhi usap sa mga pulong ng nagulang kita sa Papa sa Diyos. Amen? Di lang pagkaon, pagkabuhin na to. Di lang ka ng mga tinapay, kundi mabuhi usap kita sa pulong na nagagulang ikan sa bakbat sa Diyos. Kung ang pulong sa Diyos, importante kayo sa atong kinabuhi. Atong kining ikinabuhi, aron mahimong ang tapos sa pagkinabuhi nga Diyos nun, Kristo hanon, tinuod nga lawas yun ni Kristo. Ayaw ninyo pasipalay kaysa Exodo 20:27, ayaw ninyo gamita ang pulong sa Ginoo o ang ngalan sa Ginoo sa pasipala. Mapasipalahan nyo din mo ang ngalan sa Ginoo. Body of Christ naman ka. Sample. Body of Christ ka. Niya, tigsimba pa yun. Tuwa ka dito sa laing lugar. Samot na magsalina ka body of Christ. Di lang din natin suot na itong salina kung asa-asa ta. Kaya nalabay mo itong tag-birthday. Di man din ang maligaya sa peksyon. Ako na rin advice sa inyo ha. Ayaw ko magsuot ng salina nga body of Christ. Kaya mapakaulawan ninyo ang Ginoo anak. Kasi malimot mo, kung inong nalabataw sa nagluhan ng kasyat, kaya mula may order sa Biblia, yan, birthday na gini kumpare, di na malugin pray, malasing-lasing na yan, may tabuon niya ka sa wayon ang Ginoo, sa wayon ka sa imo isang katawag, sa imo palang salina, nagatatak si Jesus Christ. Body of Christ, church, the body of Christ. Body of Christ na kanina sayop ang iyong pagkinabuhi. Ilan na ito na,
Unay una nato mahinay-hinayon pagbago sa atong kagalingon aron makus na minita pagbalik sa Ginoo ang mga lawas ni Kristo andam na gyud. Andam na tanan. Andam. Moabot si Jesus sa oras 12, andam na ta. O di na mitingog. So ano sa pun so bagay mga hadis sa kalpasawit. Wa pagani ani pula-pula pang masakan. Na sa rapture tinuod gina lingkod ta tanan ni wala lang lahat ng uban. Pagkabot ni Jesus Christ, mag-ingkot ka, wala ka ng masawa. Rapture na, huwag kang gudala. Saan pagdala ka mula yagon ka? Sa Biblia ka ng rapture, hindi ka literal. Sa Espiritu, ka mga buhay matarong. Tingala lang ka nga, natundong ka sa sawag, gabi, ay pabalik sa Ginoo. Uy, wala ka ng masawa. Ano, huwag magpapilap, ng magkayo, mga anak, managsama, ang pagto, ang konsepto, yes, pagkalagan, kung pagto ni Jesus Christ, rapture kung tanan. Amen? Bitaw lang na yung mga hungug-hungugon ng mga tao. Dinis Biblia, nagsulti ni Jesus sa Mateo. Yung siya, kung tunod-lo, sa may mahitabo, ano yung babae nga ng inyo, 7 ka lalaki. Mga magsuon, kaasawa tanan. Ganda niya, kaya yung umri, nakalibog na to. Nalibog ka rin sila sa una. Ang uban, nalibog ka ni. Uling itudluan sa Jesus. Sa magulang, ninyo sa babae, namatay, way anak. Ngayon, ipangasawa sa ikaduhang igsoon, namatay po, way anak, paliyaran. 7 ka igsoon na ninyo sa usa ka babae, walang yoy, anak. Tingnan na ang mga magtutundos balawat. Magtutundo, di sa mga mag-asawa nila sa agaw sa pagkabanaw, sa panahon pabalik sa Ginoo. Di sa may makaangkon sa babae, 7 makabukang lalaki. Kamu daw mong sumpande, wala mong kahibalo. O kamu duway mo suti, kaya ka kung gimana na 7 ka ng 7. Pero din sa Biblia igsoon, isuti ni Jesus. Uy, huwag yun mo makasabot sa kasulatan, matutan niya. Sa adlaw, sa pagkabanhaw, wala na ibana, wala na asawa. Silang tanan, sama na sa mga manulunda. Amen? Hello. Unang ang uban, may sila, sus, kung senyor, kung mamatay, manggaling akong asawa, magdunga na lang ni. Kaya, sus, mag-una na dito, isa may tao ay magpakatara na dito. Kalibutan na lagi tayo. Kalibutan na lagi tayo. Dahil sa atong pag kinabuhi usahay, hindi pa ginatong may maluan na. Kada kayo maghandong tas tumbana, tundalan ng kinilaw, nagagatong mga bibingka, hilig mga itong royal tourist, dalang tourist, ay, mga nagpinilwata, uy. Naanata kang Kristo. Di na na mukhaon, di na na mainom, di na na mamatay. Ano na ito magawa niya, gusto? Ano na ito magawa niya? Tudili na kita, atong i-establish na mayong relasyon nato sa Ginoo uban sa atong higpit ka pagtuo. Nagtuo ta sa Ginoo, mga kapatid. Paulay na kaliko, bali mga bisita kaampo, di ba? Kaampo na pa din. Lord, paulaya ka lang tapulano. Mahal sa tinabuhay papaulaya doon. Lord, kauban sa mga balanya sa lahat ng pulawan at ang sa tunog Diyos pabuhay. Amen? Ulit ang ginawa ko. Kaya paghamdog, dahil ito, Torres, Lord, pagkanauga sa nangyari ka sa paulayan, kaya kung halalan ka sa kanan, dili na unang magpako na takit suon. Huwag man ta magbiya sa mga patay, paghandog, kaya mga may kabukod sa Diyos, na bisan sa karaang panahon, ang katauhan sa Diyos ang ayaw pagtugod sa hari, na muadto sa lugnanan sa iyang mga katigulangan, o pagpabilin ang paghandog sumalang sa Sirach 13:32, makita ang ginato, mahandog yung yapo na, dili na tama, halag ugtuba, handog sa cemetery, dalag tuba, dalag tadluway, o bugo-bugo na yapo ninyo ng kalang, dili na. So doon na natin, anatak kang Kristo, pag-una ta, biyang kang Kristo, atong i-establish, atong i-build ang maayong relasyon sa Ginoo na pinaagi sa ugma o pagtuo. Amen? O kita ginagmay rin eh. Kung kamay yung sermon, na ba natin nidala dito pagkaon sa sementeryo? Pista rin yan, nabutan sa sementeryo. Nadis kung paguntan kaluwasan. Ito, pamabot ng katapusan ng law, at ilang tagaan pagkatan. Naan, isa na kamot. Wala? Huwag mo ang good? Pero naan, siguro. Oy, musugot mong sarili. Naan yun. Ayaw na yun. Ang mga pag-ampok na lang yun, ha? At mong ginoon. Diya sa Ginoo kung paghandog kay diplikal pa na. Kaya kung ang pag-ampo
Walang pay ka, dili pa tinuod ang pagkabanhaw sa mga nangamatay, walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga patay. Apan ang tinuod ang katawhan sa Dios kanila tuo nga sila makadawat og usab kakan mahimayaong portante. Si Judas naghalad og mga pag-ampo aron ang mga nangamatay mapasaylo sa ilang mga sala. Amen. Usa igsoon nining kabuntagon yes tamanipon katua mga hindi nakulakawan ni akong putok dahil lahit man ang na-explain pero sakto ninyo ang kining mga pulong maayo kayo kining mga pulong akong ipahayag diha kanino tungod kay pulong kini sa Dios aron mo mahibalo usang yatag aron mo tinuod yun nga unsa gid ay kining pulong sa Ginoo sa Dios. Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ang tibuok nga kasulatan dituga sa Dios o may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagmadlong, alang sa pagtulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa 17 o sa katuyuan aron ang tao sa Dios mamahigpit masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. Amen. O natudluan ta, napadlong ta, nasaway ta. So tawag ko na ito. Kaya pulong man sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos, kahong ini sa katauhan, sumalang sa matapusan ito. Unang Aroma Kapitulo 1:16, dili nako ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga muto. Kaya ang tao mabuhi pinag-amal sa pagtuo. O na, pulong wow, kini ang pinaka-importante. Galing ipaatiman, kini ang Apostol Santiago. Di kini mo na ito, makapatita, di mo na dayon ta. Ato ka ng obligasyon. Ang obligasyon na rin, bisag di pagkata mo, hindi nagpagbisa. Mapakyas. Ang ipinato na pagkyason. Biblia mo gina, ang puno sa Ginoo, ang gawanan 10:25. Kaya ninyo pagkyasan, kung galing mo pala katigong sumala sa nabatasan sa Biblia, kundi ang pinabagay, usang-usay na dinatong ang Diyos pagkukup. Nakahidoon na. Amen? Di ka magpakyas, magpakyas mo lang mo. Nakasulay mo pakyas sa tigon? Wah! Sila mo tingin ko, kasulay mo. Kasulay po may wala. Nakasulay yung pakyas, nakasulay po wah. Pero hindi na yun. Atong yung imungan ng relasyon ng tinsakto. Kaya konkrito ang relasyon sa Ginoo. Ayaw magpasulabit ng mga trabaho. Nakapoy. O magaling ng iyo sa apostolohan yan sa pinadaya kay Dios. Kumandi ka ng iyong Jesus. Gusto na sa kumani. Nga naman, kapoy kayo ng kalibutan. Kapoy kayo. Ikaw mo duty. O pa kayo sweldo. Basta palitan. Kung di ka mo trabaho, di ka kakapon. Pero nagkakakwata kung tingin mo lipaya. Dali mo, tingin ka sa binuhugan kayo kuwata. Nakapali challenge sa inyo. Si Salomon, grabe yung Salomon kadatok. Happy ang pagmundang. Sunod siya na pagmundang. Si Salomon, grabe ang kadatok si Salomon. Di ko kung mahulog niya ako isusunod. Hinahanan niya yung susunod, bigyan mapungnan. Si Salomon dato kayo. Imagine nga nung nire-recho si Salomon dito sa Pares, dito sa Silangan, o sa Kalibo ang asawa. Dato nili. Tawa si Mamo. Magkaya kumana sa Kalibo asawa, putang. Una permi. Kapag naglibo kayo si Salomon, bisan niya sa Matthew Kapitulo 6, grabe, nasa ba yan? 26 ba ni? Na ang mga liryo, ang awag, yung sa pagtubo, wala sila magudlay ni mga